Ayan, punta na tayo dito sa bagong upload ni MG. Okay. Norman pangit patay gutom. Norman patay gutom. Okay na. Patay gutom si Norman. Norman hampas lupa. Strong Igorot at work! Kahit kung nagsabi, kumusta ka? Talaga matapang ka! Makagago! Boy! Norman pangit hampas Ay, sa inituro ko natutulog, lupa. pare. Hampas lupa Galingan mo si pa! Norman. Kayo ang mga tunay na demonyo! Ngayon, Ano? mapainda ka talaga dun eh. Ako sa ibang mga wala na silang ma-post. Kaya naaawa rin ako sa ibang mga So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagagawa sa na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na. Today is the day kung saan atin pong tatalakayin ang isa na namang kabulastugan ni Norman Mangusin, mga kahombre ko. And yes, welcome to the Norman Mangusin Show. Hindi pa po ito kulaong time ha. Meron pa po tayong kulaong time. After po nito, may kulaong time tayo. Na-late lang pero may kulaong time pa po tayo. Lilipat po tayo mamaya sa kulaong time. Hanap nyo ba ako sa Facebook? Ito na ang bagong Facebook ko, mga kahombre ko. Follow nyo ako. Sabi ni po Genius, pinahiram lang daw muna ni Alex Fabella yung Jeep Wrangler kay Norman Mangusin, mga kahombre ko. Ayan ho, napakaganda ho ng Jeep Wrangler nitong Alex. Ho, napakatibay at tindi ho. At dito, mga kahombre ko, makikita natin na siya daw ay nasa Camp John Hay. So kung saan-saan po na naman namamatahan si Norman, mga kahombre ko. Ito buhay ka eh. Ano magagawa nyo? Walang kwenta. At dito, mga kahombre ko, meron yung nag-comment with the biggest question of them all. Sino ang driver? Hindi naman kabisado ni pareng Alex ang daan. Oy! Sino kayang nagdadrive? Ako, Sino kayang nagdadrive? lakad ka muna. Papalitan kita. Papalitan kita maya-maya. Papalitan kita maya-maya. Sa isang post ni Yulen Marcos, ipinakita niya ang resibo, mga kahombre ko, ng birth certificate kung saan Norman na raw ang lumalabas na pangalan imbes na Francis Leo Marcos. Hirit pa niya, 155 pesos lang pala ang katapat para mabisto ang katotohanan. Grabe to, mga kahombre ko, official receipt. Norman Mangusin, wala na ho kasi talagang Francis Leo Marcos. Dito, mga kahombre ko, napatunayan at mapapatunayan talaga natin na unfortunately for him, wala na po yung Francis Leo Marcos na birth certificate. So in short, it is a fraud from the day, siguro 2 weeks ago, up till now, up till forever. Hindi na ho magkakaroon yan ng birth certificate. So para sa mga tao na may hawak na something, o kaya naman yung mga pinagsasabi niya at niyayabang niya na mga lupa niya raw na nakapangalan sa kanya, Walang permanenteng tirahan, patalon ng tulo ng syudad. Gago, buong region to pwede kong tirahan. May mga lupain nga ako nakapangalan sa akin at may sarili kong bahay dito. Tanga, inutil. ibig sabihin nun, guys, wala na kayong i-expect. Ibig sabihin nun, kahit may nakapangalan man sa Francis Leo Marcos, kaso lang, kanselado na ho, yung birth certificate na yun, wala na. Tuspok na! Tunaw na! May mga ibang gumawa, pero mga natunaw. Oo! Wala na, mga kahombre ko. So, goodbye na.
Yun lang! Yung mga niyayabang niya mga lupa na nakapangalan sa kanya, automatically, tuspok na po. Wala akong pakialam dyan. Sa video naman na ito, mga kahombre ko, iginiit ni Norman Gusgusin na siya ay lehitimong Marcos. Ganito ka katapang. O, sabihin mo nga, Yulen, na kamag-anak mo sila, katulad ng sinasabi ko. Ako, kamag-anak ko sila. Kilala nila ako. O, ikaw nga, sabihin mo nga yan, o. Ayan. Magandang hamon yan, di ba? Diba? Tangina neto si Kulaong. Ano yun? May kamag-anak na maligno, mga Marcos? Kailan pa nangyari yan? Porke naging naging hardinero ka, hanggang naging alalay, naging driver, ng isa sa mga kapatid ng ating dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., aba, bigla ka naging kamag-anak? Kapal naman ang mukha mo. Oo. Sabihin mo nga, Yulen, na na kamag-anak mo sila, si Presidente, tsaka si Senador. O, ako, kakilala nila ako. Oo. Ikaw nga, sabihin mo nga, nakakilala ka nila? Oo. Ako, kilala talaga nila ako. Kilala. Ikaw nga, kilala ka ba nila? Oo. Yun lang. Tangina, kilalang kilala nung nakulong kay wala man lang dumalaw sa'yo kahit isa. Sasabihin mo ako, Pege, ako kilala nila. Ikaw, kilala ka ba nila? Ako, kilala nila. Oo, kilala ka na scammer. Kilala ka na scammer ng mga Marcos. Sa akin lahat ng telephone number nila. Kilala ka na nagpapanggap na Marcos. Kung magpapakita ka sa akin, isi-share ko sa iyo. May telephone number ako ni Senator, may telephone number ako ni Presidente, may telephone number ako ni Presidente, may telephone number ako ni dating First Lady. May telephone number ako ng ninang ko. Putang ina, kahit may telephone number ka pa ni San Pedro, hindi ibig sabihin makakapasok ka sa langit, gago. May mga telephone number nila ako. May na-assign pa sa cellphone ko yung Kahit may number ka pa ni Trump o ni Putin, hindi yun ang katibayan, bugok. mga message namin nung una. Nung hindi pa ako nakukulong. Nung nakulong ka nga di ba? 3 taon, 7 buwan kang nakulong at 6 na araw. Habang panahon na nakakulong, kahit isang Marcos ba may dumalaw sa'yo? Yung ninang mo bang pinagmamalaki mo, dinalaw ka ba? Di ba tinalikuran ka na? Pagkatapos kang makulong at ma-expose na scammer, nasan yung mga pinagmamalaki mo na mga malalapit sa mga Marcos? Wala na. Tinalikuran ka na. Ikaw ba meron? Ay, wala. Ay, ito yung live tong sinasabi ko at patututuhanan ko to. Very responsible ako sa sinasabi ko. Kahit pumunta ka ron, pagtanong mo sa kanila. Grabe to, mga kahombre ko. Talaga ho, na pinipilit at isinasako niya ang sarili niya na ma-affiliate ang sarili niya sa mga Marcoses, mga kahombre ko. Nakakahiya ho ito, Kasi huwag nating kakalimutan na ito ho ay mariin ng itinanggi ni Amy Marcos at ni BBM back in the day. May kamag-anak ba kayong Francis Leo Marcos? Wala. Kamag-anak niyo ba itong si Francis Leo Marcos, yung inaresto ng mga NBI agents? Naku, hindi namin kamag-anak. Nakilala namin dahil nagpakilala, pero nagulat naman ako kasi wala namang piling kamag-anak na gano'n. Nung tumutulong naman, nung nabalitaan kong tumutulong naman sa bigas, okay naman. Pero nung narinig ko na kung ano-ano rin ang pinagalingan ng pera, natakot naman kami. So, hindi namin kamag-anak, in short. So, hanggang ngayon pala, talagang ipinipilit niya, mga kahombre ko, na talagang may connection, may contact. Meron bang ganyan connection, contact? Walang niya. Kaya 4 na araw kang nakulong dahil sa warrant mo sa sinasabi mong unjust vexation lang? Ako unang nagsampa. Ako unang nawaran. So, unjust fixation lang kung ipahiya niyo ako sa buong Pilipinas. Grabe, para akong pumatay. Tapos sasabihin mo na
Anytime, pwede mong tawagan tong mga to kasi meron ka ng mga numbers nila. May telephone number ako ni Senator, may telephone number ako ni Presidente, may telephone number ako ni Presidente, may telephone number ako ni dating First Lady, may telephone number ako ng ninang ko. Oh, may mga telephone number nila ako. Oh, may nakasave pa sa cellphone ko yung mga message namin nung una, nung hindi pa ako nakukulong. Eh, nung nakulong ka nga ng 4 na araw, putragis ni hindi ka nga pinuntahan agad ng abogado mo o mga abogado mo. Eh, di Yun. malamang kung may connection ka sa mga to, baka isang oras ka lang doon, nakaalis ka na. Tama? Minimum. Kasi as you said, unjust vexation lang. Ako unang nagsampa, ako unang nawaran. So, unjust vexation lang kung ipahiya niyo ako sa buong Pilipinas. Grabe, para akong pumatay. Yun nga, hindi mo nalusutan. Nagyabang ka pa ng gantong kalawak at hindi. May telephone number ako ni Senator, may telephone number ako ni Presidente, may telephone number ako ni Presidente, may telephone number ako ni dating First Lady. At hindi lang yon mga kahombre ko. Inilagay niya pa ang pangalan ng Marcos. Ni BBM, First Lady, ni Senator Amy Marcos, pati ng dating First Lady man. Alam niyo mga kahombre ko, this is actually super foul. Kasi lagi niya pong ginagamit o lagi siyang gumagamit ng mga pangalan na malalaki. Alam niyo mga kahombre ko, ngayon nagpapaawa na lang yan. Kitang-kita naman ng lahat. Nagpapaawa na lang talaga para makakuha ng simpatya. Etong ginagawa ni Culaong na pag-name drop sa ating Pangulong Bongbong Marcos at kay First Lady Lisa Araneta Marcos at sa lahat ng mga Marcos na binabanggit niya. Yan po ay talagang very very foul. Bakit? Sa mukha pa lang putya, nakakahiya na, merong kamag-anak na Marcos ang ganyan. Kaya nga po ako naniniwala na ang mga issue ni Culaong nakarating naman na sa ating First Lady at kay PBBM. Bakit? Nandiyan ang ating CICC secretary o chief ng CICC na si Attorney Aboy Paraiso. Sigurado ko na alam na yan, nakarating na yan, naiparating na ng ating Chief Aboy sa first couple ang ginagawa nitong si Culaong. Ngayon, syempre may mga due process. Syempre merong mga bagay na kailangang pagdaanan etong mga proseso na ito. Hindi naman ora mismo ganun kagad na porke yung magsalita si Culaong ng ganyan, kulong kagad, hindi. Dadaan sa proseso. Tingin ko lahat ng mga kaso niyan, lahat ng mga dapat silipin kay Culaong, ginagawa na po ng ating gobyerno para po hindi na lumawak ang nagagawang perwisyo nito sa ating mga kababayan. Ayan. Pababain nga daw ni Culaong presyo ng gasolina. Yun nga ang sabi na RJ Santos. Si BBM nga hindi nga mapababa ang presyo ng gasolina dahil hindi naman natin control lang presyo ng gasolina. Siya pa kaya. Nagpapaawa para sa palipad. Tama. Floyd Prince Albania, ayan. Culaong talaga sinisiksik ang sarili sa mga Marcos, wala namang abogado. Benedict Lopez, hoy mag-aral ka muna, wala kang alam sa politics, kaya diyan ka lang bagay, bumanat kay Culaong, goods yan. Ayan. Hindi ko na po kailangan mag-aral. Bakit? Yun ang mga DDS bobo Kasi mag-aaral pa ako di lalo kayo mga nagmukhang bobo mga DDS. JC Castillo, yumayabang na naman si Culaong. Alam mo, kapag ako nag-aral, wala ako dito sa vlogging. Yan ang tandaan mo. Common sense lang ginagamit ko dito Si Digong, mamamatay tao. Si Sara, magnanakaw. Ikaw ba, susuporta ka ba sa magnanakaw at sa mamamatay tao? Pag sumagot ka ng oo, bobo ka. Ganun lang yun. Culaong, takbo ng Senador Ralph Kent Arcos, John Hahib, kilalang mandurugas ng OFW, kilalang mayabang. Roger Estribor, hayaan nyo na yan si Norman, natural lang sa kanya ang kahambugan. Okay, sino yung sa background na nagsasabing yun lang at tumatawa? Si Lemor yun, Kuya Henry.
Oh, ang yabang, 'di ba, Big Mama? Rapi Arance, paano yung kasabwat ni Kulaong, makakasuhan ba? Baka. Oh, kasama sa bilang Bro Henry yung pag-agaw kay Era. Parang hindi yata kasi hindi yun natapos yung ano, hindi niya natapos yung termino. Kung alin lang yata yung natapos na termino. Pero bukas na lang ulit natin pag-usapan yung politika. Lumipat na po tayo sa ating kulaong time. At ako po ay mag-e-end live na dito. Okay, doon na po tayo sa kulaong time at late na late tayo doon. Oh. Ito yung ating link sa kulaong time. Ayan. Okay, okay. Ayan po yung ating kulaong time. Lipat na po kayo diyan at tayo po ay magsisimula na ng kulaong time natin. Salamat po sa pagsama nyo dito sa aking live na ito. Ingat po kayo. Nasa mga panig kayo ng mundo. Mama chup chup. Love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po Okay. Ayun. Naka-live na po tayo sa kulaong time natin. Punta na po kayo doon. Naka-live na po tayo. Ayan. Salamat po.